susunod na linggo, mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Palakpak! At sabay ganun. At sabay yes! Yes! Doon sa nauna. Oh, hindi lang ho yon ng hindi lang ho yon ang napanood nating video dito sa anak ni dating Pangulong Duterte kay Tatay Digong na nagsabi na uuwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Para sa akin, para kung iba yung sentimiento ko nung sinabi ni BP Sara dito sa London na uuwi na si Tatay Digong. Kaya ba siya nandito ngayon sa The Hague, dito sa Europe, at dumaan muna dito sa London bago ho ito tutuloy diyan sa Netherlands, sa The Hague, kung saan nakakulong si Tatay Digong. At nung nakarang linggo, di ba si Basti ang nandito sa Europe, no? Dito sa Europa. Ganun din, mayroon siyang pahaging noon na uuwi nga daw ang tatay niya. Di na siya babalik dito sa The Hague kasi uuwi na daw ang tatay niya. Okay. Bago natin na reaksyonan yan, shout out sa ating mga subscriber ho na mga matagal na ho dito. Nakakasama ko dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Sa mga baguhan ho na dumating ho dito, welcome po kayo. Bukas po ang ating pintuan dito sa ating YouTube channel para po sa inyo. Sana po magsama-sama ho tayo dito sa mga silent subscriber po na madalas din ho nanilito. Hindi lang madalas, panay, madalas, lagi nakatambay dito sa ating YouTube channel. Kagaya ho sa mga nasabi ko nga, sa mga datihan ho na nandyan ho ang mga pangalan ninyo po sa ating comment section. Mga Tagalog man yan, mga Bisaya. Kapwa ko Bisaya. Saang lugar, diha sa Bohol. Mag-ingat po tayong lahat sa mga igsuon diha, sa mga kaparyentihan, sa mga silingan diha. Sa una, isang OFW dito sa bansang Spain. Shout out na rin po sa ating mga kababayan natin na mga kapwa OFW sa buong mundo. Dito diyan sa Asia, sa may Thailand, mayroon po tayong kaibigan ho dyan, sa Canada, sa may Quebec, Canada, Australia, Amerika, o saan mang panig ng mundo na mayroon tayong nagiging kaibigan dito sa YouTube. Marami pong salamat sa inyong tiwala at suporta dito sa aking journey dito sa YouTube, na hindi ko akalain na mayroon pala akong mga kaibigan ho na hindi talaga bumibitaw dito. Bumibitaw pa yung mga kamag-anak kaysa sa inyo ho na hindi ko kayo kaano-ano. Marami pong salamat. Totoo ho yun Ang dami kong mga kamag-anak pero hindi naman sila dito nakikitambay sa aking YouTube channel. Sa inyo, lubos po ako ng papasalamat ulit. Okay. Tuloy natin ang komentaryo o ilabas muna natin tong video ni BP Sara na kung saan dito siya sa The Hague. Excited Excited ako. Pasensya na. Iba yung naramdaman ko ngayon itong humarap ako sa inyo. Iba talaga nung narinig ko yung pagkasabi ni BP Sara. Pasok natin yung video. Pasok natin. Sa susunod na linggo, mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal
ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ay, nakita naman natin kung gaano kadami ang tao sa London. Grabe ang pagtanggap ng mga kapwa natin OFW, mga Filipino community sa diyan sa sa bansang United Kingdom. Grabe kayo pinahanga talaga ninyo. Ako na grabe ang pagtanggap. Sobra talagang init. Makikita natin ang pagtanggap ninyo na naka-green pa ang mga damit, sumisigaw ng Duterte. Duterte. Ang sarap pakinggan. At may sinabi si VP Sara, di ba? Narinig ninyo. Oh. Uuwi na si Tatay Digong. Kaya ba siya nandito? Sabi ko nga kanina, kaya ba siya nandito kaya pala nandito siya sa Europe? Dahil dito makipag-ayos na sa kailanganin kung paano makakauwi si Tatay Digong. At si Basti nung nakaraang linggo nandito din sa Europe. Yan din ang sinabi niya. O yan. Ang dami na pa-react niya pero hindi ko nag-react nun. Pero ito kay BP Sara ngayon, dito na ako nag-react. Sabi ko, uy, iba. Iba yung kutob ko, iba yung tuwa ko naramdaman nung napanood ko kanina habang nasa trabaho ako. Sabi ko, iba yung pagkasabi ni BP Sara. At iba yung hiyaw ng mga tao dumadagungdong sa siyudad sa London. Mga kapwa natin na mga OFW, mga Filipino community dyan. Kasi siguro, itong ICC ngayon, sa dami ng kumalas na bansa, mayroon nung nakaraang mga buwan lang itong bansa sa Africa. Ayan, Formal nang kumalas ang bansang Niger sa International Criminal Court or ICC dahil sa aligasyon selective justice na pinapairal umano ng tribunal. Bilang tugon dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ICC sa naging desisyon ng West African country. Magiging epektibo ang pagkalas ng nasabing bansa makalipas ang 12 buwan. Ang Niger na ang ikatlong bansang kumalas sa ICC. Magugunit ang unang kumalas sa Rome Statute ang Burundi noong October 2017 na sinundan ng Pilipinas taong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang kumalas. At ito ngayon ang bago. Yan na naman ang bansa na yan. Ang kumalas dito sa Latin America. Umalis na rin sila sa poder ng ICC. Hindi na sila nagpasakop dito sa ICC. Kaya itong ICC ngayon, lubog na. Hirap na ang ICC sa kanilang operation dito. Kaya siguro, naisip nitong si BP Sara, baka may nakatimbre kayo dito kay BP Sara na iuwi mo na itong tatay mo, hindi namin ito kayang gampanan. At isa pa, itong ICC ngayon, na itong si Karim Khan, na ito yung head prosecutor dyan sa ICC, tinanggal na ito. Talagang initsapuera na. Tinigbak na ng ICC itong si Karim Khan. Ito ba yung dahilan din na si Karim Khan ay tinigbak dahil dun sa kanyang kaso na kapwa niya dyan? Parang staff yata niya yun na minulis siya niya. Kaya siguro, itong ICC ngayon, lubog na sila. At itong Pilipinas, isa pa to, na nakikita ko siguro dito na may warning na nga itong Amerika kung sino yung mga bansa na nakipag-cooperate dito sa ICC, mananagot kayo sa amin. Kung pupwede na, kumalas na kayo o kaya lubayan nyo na itong ICC. Itong Pilipinas kasi, alam na natin yan na nakipag-cooperate pa tayo ang Pilipinas sa ICC, hindi tayo. Yung gobyerno na yan na walang kwenta. Kaya siguro,
Itong ICC, wala nang magawa dito. Bitawan nila to si Tatay Digong. Ang pagkabalita ko dyan, ilan lang tao dyan nakukulong sa ICC ngayon. Ilan lang yung may kaso sa ICC. At isa pa, unti-unti nang nasipag-alisan itong mga bansa na to. Umayaw na dito sa ICC. No? Nung nakaraang taon, mayroon ding itong Hungary. Umalis din to sa ICC. Wala na, hindi to sila nagpamiyembro. Once kasi pag hindi ka na miyembro, wala na silang miyembro na makukuhaan nila ng... Siyempre, pag miyembro ka, mayroon silang, nangungulikta sila ng bayad dyan. Kailangan Pilipinas, hindi ho ito miyembro pero nagbabayad pa rin dyan sa ICC. Gawa nito kay Tatay Digong na nandyan. Kaya itong Pilipinas, nakita natin sa mga balita noon at hanggang ngayon wala itong sabi pa nga dyan sa hearing, kung marinig natin, walang clarification ho dito sa mga sinasabi dito sa 18 Marines na pumunta talaga itong mga taga. Sabagay, inamin yan na pumunta talaga itong ICC dito sa bahay ni Boyeng Remulla sa Bilair, Makati. Inamin niya ni Boyeng Remulla at itong si Trillanes. Siguro ngayon itong ICC hirap na rin to makakuha ng supply na kapirahan sa Pilipinas kasi parang na sila na nakita ng mga Pilipino na ganun palang ginagawa. Kaya siguro itong ICC no choice na sila. Mapipilitan talaga nila na i-release ito si Tatay Digong. So ngayon, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, sobrang kabado na dito sa nangyayari ngayon sa ICC. Pumunta to itong si Secretary of State, itong si Marco Rubio sa Pilipinas. Di ba? Kailan lang, nakarang linggo lang. Ganon pa din ang kanyang statement tungkol sa ICC, hindi siya nagbago doon. Pero mayroon na akong nakita doon sa news na o kaya video yon, hindi sa news. Sorry. Sa video yun na napanood ko na hindi daw yata natalakay nitong sa gobyerno ni Bongbong Marcos at saka itong si Marco Rubio patungkol dito sa pag-warning sa Amerika dito sa ICC. At doon mismo sa ambos interview ni Rubio, sinabi niya yun na hindi sila nagbago sa kanilang standing dito na talagang bubuwagin nila itong ICC. May warning na nga Nag-antay lang tayo dito kung kailan talaga nila to bigyan ng ultimatum itong ICC. Palagay ko malapit na tong ultimatum ng ICC. Kaya ito si BP Sara ngayon, naisip ko, kaya pala siya nandito. Kung narinig ninyo yung video, narinig yung sinabi niya dito sa London, grabe pati ako doon, pumapalakpak talaga ako. Akong yes naman talaga. Kasi hindi ho biro ng kinulong nila dito na 81 years old. Na isang matanda kinulong niya dyan. Saan ang puso ng ICC? Saan ang puso dito sa sinabi ni BP Sara nagpakidnap itong gobyerno dyan sa Pilipinas? Ang sarap pakinggan yung sinabi nila. Itong magkapatid na uuwi na. So hindi ho to gawa-gawa nito magkakapatid na to. Mayroon tayong pag-asa, malaking pag-asa. So sabi ko nga kanina, kinakabahan na ang gobyerno nito kapag nagkataon itong uuwi na si Tatay Digong. Ano kayang nila dito, reaction dito? Na wala pa Sigurado to, matanong to sa press briefing ni Claire Castro bukas. Kailang bukas may impeachment, no? Impeachment at saka sona ni Bongbong Marcos na daming hindi interesado sa na yan. Pati sa impeachment nga daming hindi interesado So abangan ho natin itong development. Ang gandang development ito Ang gandang balita ho ito. Napakagandang balita na uuwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Palakpakan natin, sabay dasal. God bless.